Hoy, Vincent. Boss. Ano yan? Tatatunga ka dyan. Medyo masam kasi yung dibdib ko, boss. Basta tapusin mo yan ha. Tagal ko nang iniintay yan eh. Opo, boss. Siya na po. Uy! Anong oras na? Dito ka pa rin? Gising? Uy! Tulog na pala ako. Siguro dahil sa pagod. Pagod ka na yan? Parang wala ka pang sa kalahati ng pinapagawa sa'yo ni boss. Si Jana nga, kababaeng tao eh. Doble pa nagawa mo eh, nagawa niya kaysa sa'yo. Parang may mabigat sa dibdib ko palagi. Pero lalaki ako eh. Hindi lang ako lalaki. Hindi ko ito kakayanin. Pa, si Paul, nagsa na naman daw ng leave request. Mental health yung rason. Diyos ko, mental health na naman. Arte, no? Kalalaking tao, parang babae sa kaartihan. Nalive na rin ba? Si Vincent, nakatikim na naman kay Sir. Underperforming kasi. Oh, baka yan maging mental illness na naman. Ewan ko na lang talaga. Gusto na ata yan ngayon. Mental health illness. Para dito pumasok. Kaya nga. Kamusta, Paul? Bakit na office tayo ah? Okay lang naman. Tapos mo na ba yung nakasend sa'yo? I can send it by the end of the day naman. That was given last week. Hmm. So, double time tayo ah. Kailangan double time. Pero alam ko naman kaya mo eh. You just need to man up. Vincent, Ay, ikaw pala. ayos ka lang ba? O tol, ayos lang. Baka naman hindi. Napapansin ko kasi hindi ko mapakali. Hindi, okay lang ako. Ang galing na dyan, tol. Sige, sabi mo yan ha. Sir, pinatawag niyo daw po ako ah. Ano to? Sabi ko wala na aero ah. Inutil ba ba? Tagal ko nang binigay sa'yo ito eh. Ako ata mapapaya sa'yo eh. Ulitin ko na lang, boss.
Bigyan kita ng ilang araw ah. Sige po. Sensya na po. Sige. Uy, pre. Kita ko yung nangyari kanina. Okay ka lang? Bakit ba yan lagi tanong mo sa akin, pre? Tingin mo ba sa akin mahina? Pre, hindi na nga sa ganun. Hindi, ganun na lang. Punta ka sa bahay natin, pag-usapan natin nangyari sa inyo. Oh, okay lang sa'yo. Kailan ba? Send ko sa'yo yung details mamaya. Sige. Sige, pre. Dito ka na pala. Pasok. Doon. Tol, polit tol. Oh, kamusta ka naman, pre? Di mo ba ano? Titigilan sa mga ganyan mo? Dinsen, seryoso ako. Minsan ba nakakaramdam ka ng pagbilis ng tibok ng puso? O kaya minsan nahihilo ka? O kaya nanginginig? O kaya minsan nahirapan ka huminga? Hindi ba normal lang yun sa atin? Lalo sa mga lalaki? Ako kasi pre, ako eh. Na-diagnose ako ng may anxiety disorder. Nung una, akala ko ganyan lang, normal lang, nalilipas din. Pero, nung nalaman ng iba, nakakababa siya ng pagkalalaki eh. Pero ako, di ko naman uunahan yan eh. Dahil hindi ako makapagsabi kung may kondisyon ka ba o wala. Kaya, ito pre, oh. Kunin mo pre. Kunin mo na lang pre. Wala namang mawawala sa'yo eh. Sige. Oh! Ano to? Psychologist? Para sa akin? Ano, tingin sa akin mahina. Ayos na lang ako. Hindi ako tulad mong mahina. Lalaki ka ba talaga? Parang hindi naman. Kaya siguro nagkakaganyan. Ano ba to? Bakit ganito nangyayari sa akin? Gusto ko nang naman matulog para makapagpahinga. Pero bakit para akong hindi makahinga? Nakasakal na ako sa trabaho. Pati ba naman sa pagtulog ko? Paano ko mapawi ang pagod ko kung di ako makakatulog? Panic disorder. Anxiety disorder. Social anxiety. Post-traumatic stress disorder. Dr. Tiff Clinical Psychologist at Mental Health Center. Ito. Symptoms: excessive worry or fear, hopelessness, feeling overwhelmed, sudden panic or dread, rapid heartbeat, fatigue or low energy, sweating, shaking or trembling, sleep too little. Ito. Same name na binigay ni Paul. Paul, thank you for your concern. Ngayon, alam ko na hindi lang physical ang sakit ko, kundi pati mental. Nanbalik ng nararamdaman ko. Hindi mahanap ka kung lalaki ako.
Hello? Good morning. Ito po ba yung sa clinical psychologist of a mental health center? Yes. Can I have an appointment with a psychologist? Thank you. Hello, Paul. Pasok ka ba sa company today? Siyempre naman, nag-aayos na nga ako eh. Mabuti naman kung gano'n. Ang totoo niyan is, need ko yung help mo and you're the only one na mapagkakatiwalaan. Oo naman pre, ano ba mga kailangan mo? Hindi kasi ako makakapasok eh. Pwede bang sabihin mo si boss and HR para aware sila na absent ako today? Absent? Ha? Bakit? Kung may binabalak kang hindi maganda, huwag na huwag mong gagawin pre. Nagpaalam ka na ba? Ano ba address mo at pupuntahan na lang kita? Hindi. Actually, nagpa-appointment ako sa doon sa binigay mong papel sa akin nung nakaraan. Kaya daw makakapasok today. Di ba ako yung nag-suggest na diyan ka nagpa-consult? Good to hear that. Huwag kang mag-alala pre. Magaling yan si Doc sa assessment ng mental disorder. Huwag kang kabahan. I'm sure magiging komportable ka dyan kapag nakapag-open up ka na sa kanya. Okay. I'll be honest para ma-lessen and hopefully mawala yung sakit na nararamdaman ko. Come in. Have a seat. Mr. Dinson, right? Yes. Nice to meet you. I am Dr. Parnala, your psychologist. Have you seen a psychologist before? Actually, Doc, this is my first time po. Ayos lang yan. Ang mahalaga ay nandito ka na at malaking bagay na yun. So, kamusta ka this past few weeks? So, these past few weeks po, minsan, di po ko nakakahinga ng maayos. Kaya, minsan, mabilis po tumitibok yung puso ko. Then, minsan po, may mga gabi din na talagang nakatulala lang po ako, hindi ako makatulog. Hindi ko din alam, Dok eh. Parang hindi ko na din alam nangyayari sa sarili ko eh. Hindi ko na alam saan ako lulugar, Dok. Sa trabaho, kailangan matatag ako. Sa bahay naman, kailangan kayanin ko lahat. Tas gabi-gabi, di rin ako makatulog, nahihirapan ako makahinga. Natatakot akong aminin to sa pamilya ko eh. Kasi dapat di ako ganito. Kasi lalaki ako eh. Lalaki ka nga. At ang lalaki ay may karapatan din mapagod, malungkot, at humingi ng tulong. At walang masama doon. Kailan ka pa nakakaramdam ng mga sintomas na yan? Hindi ko din alam, Dok eh. Kasi parang feeling ko normal na sa akin mga nangyayari. Kasi araw-araw ganito na lang ako ng ganito. Pero kasi lately medyo lumalala na tong nararamdaman ko eh. Can you try to explain yung mga nararamdaman mo ng mga nakaraan? Naguguluhan po ako, Dok. Hindi ko alam yung tunay kong nararamdaman. Para bang pagod na pagod ako kada araw. Lagi din ako nawawalan ng lakas. I see. Dinse, may personal question ako sa'yo. Masaya ka ba sa buhay mo? Masaya pa ba ako sa buhay? Hindi ko na rin alam, Dok. Parang paulit-ulit na lang. Lagi na lang akong pagod. Hindi ko alam kung okay pa ba ako. Dapat ba kayanin ko lahat to kasi lalaki ako? Dapat ba buhatin ko ang bigat ng mundo sa balikat ko? Napapagod na ako. Parang mag-isa lang ako. Parang wala akong kasama.
Sinasabi nila na dapat ko kayanin to kasi lalaki ako. Sinusubukan ko naman. Pero hindi talaga kaya eh. Hindi kaya ng katawan ko. Hindi ko na kaya. Bakit ba ganito? Vincent, hindi ka mag-isa ngayon. Nandito ako. Handa ako makinig sa'yo ngayon. Sabihin mo lang lahat ng nararamdaman mo at ilabas mo lahat ng manakit mo. Dok, kailangan ko ba kayanin to? Kasi lalaki ako. Vincent, tandaan mo, hindi mo kailangang pasinin lahat ng problema. Hindi mo kailangang kimkimin lahat ng nasa loob mo. Hindi dahil lalaki ka ay kailangan dapat mukha kang matatag. Ikaw ay isang tao, Vincent. May hangganan din ang emosyon mo. Huwag mo sarilihin. Kung kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong. Huwag ka magpapalunod sa isipan mo at sa tingin ng ibang tao. Kailangan mo ng support system, Vincent. Ang pinakamahirap na step to overcome mental health issue is to admit and to accept na meron ka nito. Alam kong bago pa sa itong concept na to. Kailangan mo tanggapin ang emosyon mo. Huwag kang mahiya pag may problema ka, magsabi ka. Katulad na ginagawa mo ngayon. Di ba gumaan yung pakaramdam mo nung nagsabi ka ng problema mo? Salamat, Dok. It's a step in the right direction. Small step lang yan. Pero at least tama ang pinapatunguhan mo. Hindi ka gagaling or magbabago dahil sa sinabi ko sa iyo ngayon. Ikaw ang magpapabago sa iyo at sa sarili mo at sa taong nasa paligid mo. Wounds take time to heal. Hindi man sa physical na sugat ang nakuha mo, sugat naman ito sa iyong kaloob-looban, sa isipan at sa pakiramdam. Huwag mong isipin ang iniisip ng ibang tao. Ang isipin mo ay ang sarili mo. Salamat, Dok. Malaking tulong. Basta Vincent, tandaan mo, hindi dahil lalaki ka ay kailangan mong maging matatag. Ikaw ay isang tao na nasasaktan, napapagod, at may hangganan din. Totoo ang mental illness at disorders. Hindi porket lalaki ka ay immune ka doon. Huwag ka maniniwala sa mga nagsasabi ng ganun. Kung kailangan mo ng support system, ay nandito naman ako. Handa akong makinig sa mga problema mo. Alam mo, ang isang bagay na nakakagaan ng loob pag may problema ka. Yun ay ang may tao ka na alam mong nakikinig sa problema mo. Nararamdaman mong hindi ka mag-isa sa problema mo. Na alam mong may taong umuunawa sa'yo at handa kang tulungan. Basta Vincent, uulitin ko. Pag kailangan mo ng taong makikinig sa problema mo, ay nandito naman ako. Handa ako tulungan ka. Dito magsisimula ang pagbabago. Unti-unti nating ayusin, hindi mo kailangan gawin mag-isa. Marami na ako naging pasyente na nahihirapan. Hindi alam kung sinong lalapitan at ang malala ay wala silang pakialam sa kanilang nararamdaman. Takot sila na mahusgahan ng sambayanan. Sila ang talunan kapag may mental health na ang pinag-uusapan. Lahat naman tayo ay tao, nasasaktan, nahihirapan. Pero bakit kapag lalaki, hindi mo na pwedeng ipahayag ang iyong nararamdaman? Stigma na dapat malakas ka. Hinubog ng taong bayan mula sa nakaraan na ang mga lalaki ay hindi nasasaktan. Ngunit ang totoo, ang ating damdamin ay naapektuhan. Ang mga lalaki ay napipinsala din. Hindi lang physical, pati na rin mental. Salamat, Dok. At least, kahit papano, may ibsan tong mabigat ang nararamdaman ko. Salamat din. Nakatulong ako sa iyo at sa mga problema mo. Basta ang number one priority mo ngayon ay ang mental health at well-being mo. Ingatan mo ang sarili mo. Opo, Dok. Gagawin ko po lahat ng makakaya ko. Kung may oras ka, balik ka next week. Opo, Dok. Aasahan niyo po.
Go. Uy, Dinsen. Uy, dapat pala. Ayos ka lang? Ayos lang naman, bakit naman hindi? Papansin ko kasi parang hindi ko mapakali. Okay lang ako, huwag ka mag-alala dyan. Uy, pre. Ito ka na pala. Over naman. Teka nga. Go. One, two, three, go. Uy, walang, napapakal. Go. Kamusta, Paul? Bakit ka kamusta? Or ano lang? Tapos sabay na kasense. Umingin mo! Umingin mo! Uy, Dinsen. Hindi ka pala. Ano, pasok ko sa frame. Go. Kamusta, Paul? Go. Sir, pinatawag niyo daw po ako. Oo. Sabi ko walang air. Wait lang, Sen, labas ka muna. 1, 2, 3. Labas ka muna. Go. Sir, pinatawag niyo daw po ako. Ano to? Envelope. Kakayanin ko lahat. Tapos gabi-gabi, nahihirapan akong makahinga. Pero nahihiya kasi ako aminin to, kaya malaman ng pamilya ko kasi lalaki ako. Hindi dapat Action. sa dinak. Hindi ko naman uunahan yan eh. Dahil hindi ako makapagsabi kung may kondisyon ka ba o wala. Kaya, ito pre. Kunin mo pre. One, two, three, go. Ganyan lang. Tingin sa camera. Scared. Wait! 1, 2, 3, go. Umiiyak ka na naman. Tumigil ka nga dyan. Kalalaki mong tao eh. Hindi ka dapat naiyak. Diba, abi na to. Huy! Diba yun ano, ginanya mo? Oo nga. Ano numbers ba? Yes, magtapos ka lang. Gusto mo kumain. Alin? Hindi na, or ni ano. Hoy, 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 hoy. 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 Ano mo sasabi mo sa mga nangyayari sa bansa natin? Pwede pong lumayas na. Ano pong masasabi niyo sa ongoing impeachment trial kay Sara Duterte? Wag! Bakit Yan po? ang dapat hindi natin ginagawa. Bakit? Kasi, si Sarah, Iran talaga yun, pre. si Sarah, Oh. wala na. Ayoko lang, sabi ni Bato eh. Sabi ni Bato. May masasabi mo sa mga AI video na kumakalat? Oh. Ay lang din ako. Akala nyo, tao ako, pero hindi. Oh, may Ginawa lang ako ni Austin Moreno. May nag-donate ng rose. Ayoko na. May nag-donate ng rose. Ayun na. Thank you for the roses.